Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot. Di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Good afternoon, everyone. Diyos maray na hapon kami sa Indogabos, mga tugang. Miski nga ni uran-uran ngunya na aldaw ning Lunes, padagos mang kita giraray sa satuyang programang Maray na Hapon with Father Boots Bombase OP, digdi sa DCGB, no? Mga tugang, mag-iribahan kita Lunes hanggang Sabado, 1:00 hanggang 2:00 sa programang Maray na Hapon. Kumusta po sa inyong weekend? Sana po ang sa inyong weekend nakapagtao sa inyong ng kapahingaluan, nakapagpahingalo tabi kamo. At the same time, nagkaigwa kamo ng kakusugan dahil pag nagbi-break or nagkakaigwa kamo ng kaginawahan, nagkakaigwa kamo ng kakusugan. Yan, importante mata, maluya ka kaiyan. Kung haputon nindo ako, Father Boots, kumusta sa imong weekend? Siyempre, maugma ang weekend ko. As usual, kamo po kami ni Father Bobby Castillano, OP, nakaibahan ko digdi sa UST Legazpi. Nagduman po kami sa sa Malinaw, kay Father JR. Hi, Father JR! At nung duman kami sa sementeryo kang Malinaw. And I'm so proud of you, Father JR, kasi sabi kan mga tao duman, and every month daw, pinagmimisahan ninda ang sementeryo dyan sa Catholic cemetery ng Malinaw. At the same time, napakalinig, malinigon talaga dahil sukadneda di amor. Sa mga iba kasing mga sementeryo, mga tugang, parang walang nag-aasikaso. Yan. Pero duman sa Malinaw, talagang arog man duman sa tabako, nakaduman na kami sa tabako, malinig man, may pag-asikaso talaga. Depende sa isang sementeryo, lalo sa anumang simbahan na inaasikaso talaga nila. Alam mo, saro sa mga bagay na dahil talaga lingawan ang mga gadan. Kita may respeto sa mga gadan. Kaya nga ang sa indang mga lubngan, sa tuya dapat asikasuhin din. Porque gada na sinda, pagkatapos, pababayaan. Alam mo, may bistado akong napakayaman. Pero nang namatay, binisita ko sa indang pansyong, sa indang musileo, o duman sa itong sementeryong ito. Nako, sobra. Pinabayaan na. Yan ang problema minsan. Sana kitang mga buhay, miski nga ni mga gadan na ito, di tatapabayaan. Magayon manggiraray na sa tuyang imintinar ang kalinigan. Magayon talaga. Nga lang minsan, dahil mo talaga may maintenar ang kalinigan, kundi ay mo man binibisita. Yun. Father, bakit pa naman bibisitahin ng mga gadan? Gadan na yan, Father. Wala naman yan. Wala naman mga gadan. Totoo, ang sendang mga kalag, wala na duman sa sementeryo. Wala na talaga duman. Pero, ang sendang hawak, ang sendang mga buto, kung saan ginamit kang kalag ang hawak, yaon duman, at sa tuya, respeto, paggalang. Ay, ang problema sa panahon mo yan, may mga taong gumagalang, wala nang paggalang. Kaya tingnan mo, sa mga patay na nga walang paggalang, sa mga buhay pa kaya? O sa mga buhay nga, wala nang paggalang, sa patay pa kaya? Yan. Kaya may paggalang. And importante mga tugang, di talaga halion ang paggalang.
Biske sain, alam mo, sa mga tradisyon kang mga ninuno ko din kasi mga Chinese baga ano. So may mga pinsan ako na talagang sabi nga nila miski itong picture ni Nainay, ni Yeye, ni Lola sa ano kasi sa Chinese ba Nainay, Yeye, ano yung mga ano yun, mga gurang na yun, ano mang giraray, piggagalang iyan, ano, miski sa piggalang. Importante mga tugang talaga yan. Paggalang, tawag nga ancestral respect. Respeto sa mga sa tuyang ginikanan. Ano, importante yan. Pag dahil ng respeto, dahil na nirerespeto ang satuyang ginikanan, ang satuyang mga pinaghalian, anong mangyayari? Yan. Kaya nga, respeto ang kaipuhan. Parang magkaigwa kita ning kaugmahan. Totoo naman talaga. Pag dahil kita nagrespeto, wala talaga iyan. Kaya, so, ugma, kay Bangko Girare si Father Bobby, nag-misa kami duman, pagkatapos inikot namin, nagbindisyon kami kan mga pansyong duman. Miski nga ni, mayo man akong kabisto duman, mayo man akong pinsan duman, pero may mga nahiling ako na may mga, ang lola ko kasi, ang apelyido kay itong lola ko sa father side ko, Peña. May mga Peña digdi pala. Ang nguna ko, ang sakuyang mga ginikanan sa Peña, ano, sa Peña, si Lola sa ano kasi, pero Chinese sila, ang ano doon is ano, halina yan sa may Malinaw o Tiwi, somewhere there, ano, yung kaya sabi ko may Peña, ang mahiling ko, so gadanduman, 18 something pa. Wow. Yun. Anyway, sabi ko nga ni, dahil man akong pinsan duman, dahil kong kamidbid duman, pero ang importante, sa muyang ipinagmisa, sa mga nailubong duman, sa mga nagadan duman, asin, binindisyutan. Parang naghagad kami ng tabang sa Diyos na ang sa indang mga kalag, ano? At least ito mga nakalaog na sa langit, nagpapasalamat yun. At yung mga dahi pa nakalaog sa langit, sila pa ay nasa purgatorio, ay pinagmisa mi na makalaog naman sila sa purgatorio. At kung sa mga talagang nabubuhay pa digdi sa daga, talagang nagibo ng karataan at dahil naniniwala sa Diyos, napunta sa impyerno, dahil na talaga magigibo. Kasi ako ka na sa impyerno eh. Pero pag nasa purgatorio ka pa, may magigibo pa. Ano? Kasi pagdasal po natin for the poor souls in purgatory. Yan mga tugang. Kaya may mga tao, may mga reliyon na pag nagadan, pinababayaan na lang. Kasi dahil man sila naniniwala sa kalag. Kita po, naniniwala sa kalag. Kasi ang kalagta na nilika ng Diyos at ipinhiram yan sa tuya, sa paagi kan tinawang kita ng hawak, ano? Pagkatapos nung ang hawak, may limitasyon lang po ang hawak. Pag dai na kaya ng kanhawak, ang hawak may karubukan, may sakit, nangyayari yan, iiwanan ng hawak ang kalag, kaya ang kalag mabalik na giraray sa iyang lumikha. Yan. Kaya nga, doon, naniniwala kaya kita, mga tugang, may kalag. Yan. May mga taong di naniniwala sa kalag. Pero sabi ko, how can you live without a soul? Tandaan po natin, dahil kita pwedeng mabuhay din ng kalag, soul. Why? Sabi nga, soul is the principle of life. Without a soul, there is no living thing. Okay, they cannot live. Ang tawag yan, inanimate. Yun. Kaya may inanimate object, saka may animate object. Ang inanimate object, ibig sabihin, buhay po yan. Tulad ng halaman, may buhay po yan. Ang tawag nga natin dyan ay vegetative soul. Okay? Sa hayop naman, ang tawag natin dyan ay sensitive soul. Okay? Sa tao, ang tawag natin dyan ay rational spiritual soul. Yan, may kalag. Iyan ang nagtatao ng buhay.
Kaya nga pag ang kalag naghali na sa katawan, gadan na po iyan. Wala nang buhay. Pero ang kalag may buhay because ang kalag ay immortal. Okay? So immortal po yan, hindi mortal. Ano? Spiritual po kasi ang kalag eh. Yan po ang sa tuyang napag-abalahan ka so nakaraang weekend yon. So yun nga at nagpangadji yan. Sabi ko nga ni importante sa panahon ngunyan, let us bring people to Christ. Yan. Darhunta ang mga tao sa Diyos. Hindi dapat ilayo ang tao sa Diyos. Ngayon may mga tao na inilalayo nila ang tao sa Diyos. Paano? Okay, trabaho ka lang ng trabaho. Kalimutan mo lang Diyos. Ang importante, pera. Trabaho. Sapagat pag nagtrabaho ka, may pera ka, kalimutan mo na ang Diyos. Ang importante, trabaho. To the point na pagal ka na, nakalimutan mo na ang Diyos kaysa pagal ka na. So yan mga tugang yan eh. Ano? So kalimutan mo na. O tingnan mo nangyayari ngayon. Ang godless nation. If a nation becomes godless, talagang delikado po yan. Wala ka na susun. Kaya nga we have to have fear of God. Dapat may takot tayo sa Diyos eh. Eh ang problema ngayon, wala nang takot sa Diyos eh. Ano? May takot sa tao, pero daing takot sa Diyos. Sasabihin, anyway, God is my body. No! God is, dapat talaga, yes, is our Savior, but hindi na po naman, wag mo lang ituring na siya parang tulad mo lamang. No, may paggalang. Yan ang importante mga tugang. Anyway, kunyan daw na petsa 15 kang bulan ng Setyembre, sa tuyang sineselebrar ang kapistahan ng ating mahal na Berhen. Ano? Ang 7 hapis, ang kalungkutan na 4 na 6 ay 7, Father. 7 kalungkutan ni Mama Mary. Ito ang tinatawag nating 7 Dolores. Di ba meron tayong Dolores? Ang dolor is a Spanish word for pain. May kabesa, okay, may duelen, may kabesa, my head is aching. Tingnan mo, marunong pa rin tayo mag-Espanyol, ano? Hindi ko makalimutan, although ngayon nag-aaral ako ng Chinese Mandarin, pero alam mo, ako po ay natuto pa rin magsalita ng Espanyol. Kaya buenas tardes amigos, amigas, hablemos Espanyol, ano? Let's speak Spanish. Alam mo, digdi sa Bicol, kadamol mga Spanish words, hindi ba? Ano yon? Kadamol baga? Kama, bed yun, ano, kwarto, bedroom, okay, marami yan. Libro, yan, book, marami. So, kaya, sabi nga, pocos o menos, more or less, entonces, mga, kahit itong panamad, daw mo sa radyo yan eh, mga Spanish words, entonces, arreglar, pag arreglar, di ba, Espanyol yan, limpyo, okay, limpyo, malinis yan. So, yan mga tugang, 7 Dolores, the 7 sorrows of Mary. Ito po'y pinagdiriwang mula pa noong ika-15 taon. Tandaan po natin ito. At noong naman, 1608, ang paring Servita ay tulutan, ano? Magkaroon ng ganitong pagpaparangal sa mahal na Beren tuwing 3 linggo ng Setyembre, ano? Bilang pag-alala sa hirap at kasakitan sinapit ng simbahan sa kamay ni Napoleon I, ano? At ipinag-utos po ito ni Papa Pio ika-7 ang ipagdiwang ang kapistahan sa buong simbahang Katolika noong 1814. O yun. Ito po ang pag-celebrar kang 7 Dolores, the 7 Sorrows of Mary. Masasabi natin na bago tayo mag-break, gusto ko pong ibigay muna sa Indo ang 7 hapis o kalungkutan, kamunduan ni Mama Mary. Number 1, namundo si Maria. Ano, miski gani namundo si Maria kaya itong panahon, na dahil man niya maintindihan ang gabos ng mga sinasabi
kundi ang ginawa ni Maria, pinaniwalaan na lang. May mga bagay talaga naman na hindi natin maiintindihan. Pero nga, pag ating pinaniniwalaan, ating maiintindihan. Hindi yung to see is to believe. To believe is to see. Kaya nga, if you believe, you will be able to understand. Ito po ang una, ang hula ni Propeta Simeon na nagtagos sa puso ni Maria ang isang balaraw. Nung ito po si Jesus ay presenta doon sa templo. Si Propeta Simeon nagsalita po yun. Sa puso ni Maria ang isang balaraw. Pangalawa, ang pagtakas ng banal na mag-anak sa Ehipto. Tandaan po natin na si Jesus ay gustong patayin ni Herodes. Tingnan mo, natakot si Herodes kasi nabalitaan na mayroon daw hari na isinilang. Natakot sa isang sanggol, ang gurang. Yun ang pangalawang hapis ni Maria, ang pagtakas nila doon sa Egypt. Madaling araw, ilang araw, naglakad sila. So pumunta sila sa Egypt. Kaya dito makikita natin na si Jesus, bata pa, naka-experience siya ng pagiging refugee. Hindi naman taga sa Egypt, naging refugee. Kaya sabi ko nga kahapon, kasi piyesta baga ng yung kabanal-banalan na cruise, exaltation of the cross. Sabi ko nga, walang tao dito sa mundong ito na naghirap na katulad ni Kristo. Grabe ang paghihirap ni Kristo. At lahat na paghihirap na yan, dala niyan dahil sa pagmamahal sa ating lahat. Yan. Kaya nga si Kristo ay naghirap, bata pa, naghirap na siya. Dinala siya ni Mama Mary at ni Joseph sa Ehipto. Ang pangatlo, ang pagkawala ni Jesus sa templo. Na sinadya ba talaga ni Jesus? Malamang. Si Jesus ay nawala. Ay siyempre nalungkot si Maria. Kaya hinanap nila Maria at ni Jose si Jesus. At natagpuan nila na si Jesus ay nasa templo. Yan. Sabi nga ni Jesus, don't you know that I must be in my Father's house? Yun, bata pa si Jesus. Talaga nandun na lagi sa bahay ng Panginoon. Ang pang-apat ay ang pagkasalubong sa kanya ng anak niya na papasa ng krus sa lansangan ng Jerusalem. Tandaan po natin na si Maria at si Jesus nagtagpo doon sa Kalbaryo. Nakita ni Jesus ang kanyang nanay at nakita rin ni Maria ang kanyang anak na si Jesus. Dala-dala yung krus. Pinapasa ng krus. So nalungkot si Jesus. Ang panglima, ang pagkamatay ni Jesus sa krus, kaya yung yapita at kandong ni Maria si Jesus. Pang-anim, ang pagkababa ng bangkay ni Jesus sa krus. Yun, nakita natin yun. At ang pang-pito, ang pagkalibing kay Jesus. Napakaganda mga tugang yan. Na ito po ay paalala sa atin ng 7 hapis ng Birhen Maria. Anyway, mag-break po muna tayo. Ang oras po ngayon ay 22 minutos makalipas ang 2:00 ng hapon. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH, katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize!
Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Serbisyong totoo, produktong garantisado. Madaling kaulay at sindakol na rekomendasyon. May Uno Plus na kalidad. Pag Uno Plus, mag Uno Plus. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo. Serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo. Serbisyong swak sa imo. Bumisita sa Uno Plus Facebook page. Kasama natin ang Diyos. Di ako Okay, balik po malalayo. kita girarahin sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase OP at gusto ko pong basahin ang mga nakikinig at nanonood po sa atin sa DCGB News Online. Lalong-lalo na talaga ang ating tagapakinig lagi, sign on to sign off, na walang iba kundi si Alvin Uy. Ito naman ang ako, Father, DCGB Country, walang mintis. Number 1 listener kan programa sa DCGB. Magandang hapon sa iyo, Father. At si Eupresina Aringo naghapot digdi. Father, anong aldaw ang monthly mass ninda sa balading po sa sementeryo? Diyan sa Malinaw Catholic Cemetery. Di ko lang talaga tabi Eupresina na hapot kung ano. Pero sabi ninda, every month daw, sabi ni, saka si Father JR, talagang mahiguso na padi ito. Kaso ugma nga ni, nagmisa siyang alas 4, na nagdumam kami sa Malinaw. Pagkatapos, hinalat ming matapos, although alam naman niya talaga na madyan kami, mabindisyon nga, mamisa nga ni, pero mas magayon manggiraray. Pagkatapos, may misa pa siya duman sa baryo, 5:30. Sabi nga, Father, pwede ba? O sige, next time, kami ni Father Bobby. Si Father Bobby, miski nga ni Bako Mambicolano ito, magmimisang Bicol. Sabi ko, okay, akong Bicolano kaya ako, mamisa akong Bicol, duman sa baryo. O sige, no problem. Matabang. Imba importante, magtarabang-tabang. Kaya sa panahon mo yan, magtarabang-tabang. Kaya, isiprin niya, haputin mo na lang kay Father. At the same time, kaso hapon, sabi ni Father JR, sabi niya, oy, iba nindo, si Father Butch saka si Father Bobby. So, duwang sakristan niya, si Jane saka si Kyle, ay naging kairibami duman sa sementeryo. Yun. At pagkatapos ka ito, di nagkakang kami, masiram. Siyempre, pagal-pagal naman so mga kaiba may mga inikot mi baga itong kahiwas-hiwas na sementeryo duman sa balading Malinaw Cemetery. Pero ulitin ko napakalinig po tabi. Nga lang sabi ninda, Father, problema lang dyan sa sementeryong iyan, binabaha. Yan. What happened to the flood control? Walang control, wala ring flood. May flood pero walang control. Yan. Binabaha pala dyan. Bakit ka binabaha? Yan ang tanong. Yan. So sabi din ni Ami Estrella, good afternoon, Father Butch. Pirmi ako nagdadawag sa imo. And of course, si Lolo Maps. Lolo Maps, good afternoon. Or palaging nagdadawag ini sa tuya. Si si G. Bobis Cansisio. Good PM, Father Butch, watching po sa Taguytoy, Malinaw, Albay. Ay, hali kami yata kasugba dyan. Inatod mi. Sabi ko kaya dumangki, kay Jane. Jane, sa inangarong nindo, arayo, Father, malampas pa doon sa Aquapine sa Aquamate.
alma mater ba yun? Yung resort ba ganyan? Mater, ano ba nakalimutan ko na. Mater. Ano nga ito, G? Bubis? Ano itong panigusan dyan? Mater, agwa mater, basta ano, it doesn't matter, Father. Yan, alam mo, yan, si Father, nag-ano sa Tagaytoy, nag-agi kami niya sa Tagaytoy, nag-agi kami dyan. So anyway, ginigibo mo kaya ni Father, this is a special ministry actually. Mahagad kami ng permiso sa parish priest, na Father, pwede kami magmisa doon sa sementeryo nindo, pagkatapos at the same time mag-bless kami duman. Kasi dakula ang samuyang pagtubod ni Father Bobby sa mga kalag. Kasi gusto mi na matabangan ang mga kalag. Kasi ang mga kalag kaya, dahil na sila magiginibog. Kaya tabangan ta sa paagi ng pangadjion ang mga kalag na nagadan. Kasi pagyaw naman sila sa langit, marurumduman kita kaiyan. Gusto kong batiin din pala si Bert. Bert, thank you. Amateur pala, Bert. Amateur. Talaga, Alvin, amateur pala. Hindi maganda ito, amateur contest. Yun, hinatin mo si Tong Sakristana at the same time, ugmaw niya ni si Father Bobby din kasi at least makakatabang kita. Yan, okay. So anyway, mga tugang, pagkatapos ka ito, nagduman kami sa sa may San Vicente, Tabaco. At sabi ni Father, gusto ko palang i-congratulate din pala si Father Fred Naga. Actually, si Father Fred Naga kasuhapon, gusto ko pong i-congratulate si Father Fred Naga. Kasi kasuhapon, nagkaigwa po dyan sa San Vicente Ferrer Parish, Tabaco, Albay, the coat of arms and seal of the Diocesan Shrine of the Parish of St. Vincent Ferrer, kung saan kaibahan po ako duman sa nagperma. Thank you very much sa oportunidad na makapag-lingkod po dyan. Alam mo, ang sa itong lingkod, every first Friday, miskiyaw na ko nga digdi sa UST Legazpi na assign, nagtutabang pa ako kay Father Fred, magmisa. Naugma ako dyan tuwing first Friday, kada kulununo na nagsisimba. Grabe, mula 5:30 yata ning aga hanggang alas 8:30, alas 8:30 ning banggi, igwa pang misa, igwa pang vigil mass, kadakol na nagsisimba sa tabang ni San Vicente Ferrer. Kasi si San Vicente Ferrer, mga tugang, siya po ay Dominican saint. Kaya nga, ngayon na taon na I'm 48 years as a Dominican, 48 years na po ako, 50 years na ako sa Laog. Pero yung as a professed Dominican, 48 years. So, nakapagmisa po ako duman. Tamang-tama pati, Piyestang Gayo, dyan sa San Vicente Ferrer, Tabaco, kaya itong May 28, tamang-tama din eh. Sabi ko, ito po ngunya na aldaw, ay sa kuyang selebrasyon, sa kuyang pagiging Dominikano. At si Saint Vincent Ferrer, saro pang Dominikano. Actually, dakula po ang sa iyang ambag sa kuyang buhay. Sabi ko na baga sa inyo mga tugang, dahil kay San Vicente Ferrer, ako po ay nabuhay. Kasi pinanganak ako ni Mamang Cesarian, pero sabi ninda, alive. Sabi nila gadan. Pero sabi ka sa kuyang auntie na nurse, si Auntie Biding, may she rest in peace, sabi niya, San Vicente Ferrer, buhayin mo po ang aking pamangkin at pagpapariin ko. Si Auntie Biding palang gusto sa akin, maging pare ako. Kaya pala, nung bata pa ako, nung mga sa elementary pa ako, yung auntie kong yan, kapatid ni Mama, bunsong kapatid ni Mama, pirming nagpapadala sa kuya ng mga librito.
may mga picture tungkol sa misa. And siguro dahil sa dasal niya, actually may intercession na rin ako na very religious ang sakuyang anting ito nasa Amerika, nagadan. Kasi duman sila nag-star na. Kaya na kaya itong panahon, permiyaon ako sa Amerika, sa California, sa Inda. So, yun nga ni mga tugang. Kaya sabi ni Auntie Biding, San Vicente Ferrer, buhayin mo ang pamangking ko at pagpapariin ko. Kaya nga ito naging pare si Father Boots. At hindi lang pare, kundi Dominican priest. Sumunod kay San Vicente Ferrer. Anyway, babalik na si Father Boots. Sa pagbabalik ko, sa tuyang pagnilay-nilayan, ang mga 7 hapis o kalungkutan, kamunduan ni Mama Mary. Alam mo mga tugang, kita kabus baga namumundo. Pero pag ikaw namumundo, pwede ako magkapot sa indo. Pag kamo namumundo, anong ginigibo nindo? Yun. Ang oras namin ngunyan, 34 minutos makalipas ang alauna ning hapon. An oras hatod sa Indokang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Red Horse Super, ang shot ng tropa. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Sa Uno Plus, kalidad na maaasahan mo. Serbisyong swak sa imo. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot, di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Hello? Hello? Hello, hello, hello. Kumusta kayo? Nagkaroon po tayong technical problem. Pero parang okay na yata, no? Okay na ba, June? Okay. Anyway, kasi kanina para yun nga, medyo talaga okay na. Thank you very much. Padagos kita mga tugang sa satuyang sisilibran nga ni ngunyan na aldaw ang tinatawag na 7 Sorrows of Mary. Pitong hapis o tinatawag na kamunduan. Alam mo si Maria namundo, kasi ang kamunduan part ng buhay talaga 'yan. Kita ba namumundo man? Pero pag kita namumundo, ano ang ginagawa ta? Ano ang ginigibo ta? Si Maria mahiling ta na miski gani siya nagkakaigwa naman ng kamunduan sa mga nangyayari sa kinabaan, unang-una ang sa iyang aki sa ditpa, kinaiinggitan na kaya pumunta sila sa Ehipto. Ano ang ginawa niya? Pero ito tanda natin na parang di kita mag-dwell masyado sa ating kamunduan
At otherwise, mapupunta tayo sa depression eh. Sa kalungkutan, pag hindi mo hindi mo talaga na-conquer, hindi nalabanan ang kalungkutan, mauwi yan sa, hindi lang kalungkutan, minsan talagang, depression, Kaya, ayan gagawin natin dito, magtiwala. Yan naman ang napakalaga dito ni Mama Mary, na si Mama Mary ay nagtitiwala lagi sa Diyos. Kasi may kamunduan ka, dahil ka nagtutubod, ang mangyayari sa imo, madadaog. Yan talaga naman eh. Madadaog ka talaga. Pero halimbawa, may kamunduan ka, pero nagtutubod ka na dahil ka pababayaan ng Diyos, maagi sa na ang mga bagay na yan, malalampasan mo yan. Sabi ko nga ni kasuhapon, sa kapistaan kang exaltation of the cross, pag kita nagkukrus, although pag nagkukrus kita, hindi ba, sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen, hindi ba? Pero ito sabi ko, hindi lang sa pagtawag sa Diyos, kaya ikaw nagkukrus. Ang krus ay tanda kung saan talaga pababayaan ng Diyos dahil mahal na mahal ka ng Diyos. Kaya nga ito po ay mahalaga. Kaya sabi ko nga, nagmisa ako duman sa Legazpi City Jail kasi every second Sunday of the month, ang sa indong lingkod ay nagmimisa po lagi dyan sa Legazpi City Jail parang matabangan taman ang mga tugangtang mga inmates, ang mga nakukulong dyan. Kasi, totoo, tao sinda. At kahit na sila nagkasala, minsan tawag nga sa kanila, kriminal, pero I would not call them criminal. I would just call them mga taong nagkamali. At pag nagkamali kang tao, maitutuwid ka. Kaya nga, ang ginagawa ni Father Boots ay talagang tinatabangan sila spiritually kasi inaman talaga ang importante ngayon eh. Labanan ta. Ang kalaban natin ay hindi naman physical. Ang kalaban natin ay spiritual. Ang kalaban natin ay hindi yung tao. Ang kalaban natin ang demonyo. Ang kasalanan ng tao. Yan ang kalaban natin. Kaya nga, nandun ako, tinatabangan tasinda, parang matawan sila ng tamang pag-iisip. Kaya sabi ko sa kanila, aside from pag nagkukrus kayo, pag tumatawag kayo sa Diyos, maliban yan, ang krus ay nagiging simbolo ng kaligtasan mo. Kaya nga, at the greatest love of God, that is the very symbol of the greatest love of God. Kaya nga pag nagkukrus ka, sinasabi mo, mahal ako ng Diyos. Hindi ako pababayaan ng Diyos. Yan po ang tama doon eh. Kaya nga, be aware. Ang problema kasi sa atin, we do things mechanically. And sometimes we do it parang wala nang pag-iisip. Parang basta gumagawa tayo. Alam mo, when we do things mechanically, without an awareness, walang kamalayan, walang gaanong pag-iisip, na nawawala pong halaga. Para bang naging mechanical na lang. Hindi po. Ang pagdarasal, ang pagsisimba, anumang ginagawa natin, we should do them passionately, not mechanically, or not out of routine. Kundi ginagawa natin ito, number one, ito po ay ikakabuti. Sabi nga sa Tabicol, ikakarahay. Kaya yan ang ginigibuta. Yan, mga tugang. Kaya ini si Mama Mary, nang siya ay nagkaigwa ng 7 kamunduan, dai siya na walang pagtubod o paniniwala sa Diyos. Okay? Ito po ngayon na month of September, sabi ko nga sa mga estudyante, diyan sa kasi kanina alas 7:30, ang sa indong lingkod ay nagbigay ng monthly morning praise, sa junior high school.
pinagirumdum ko sinda tungkol kay Mama Mary. Ngunya na September, sa tuyang sinesilbrar, hindi lang yung kapanganakan ni Mary, kundi sa kapanganakan ni Maria, nandoon po ang kanyang pagiging ina ni Jesus, at bilang ina ni Jesus, si Maria po ay isang guro ni Jesus. She is the greatest teacher of Jesus. And the greatest lesson that Mary taught was about humility. Yan naman talaga itinuro. Alam mo, kung ituturo ng mga magulang ang pagpapakumbaba, malaking tulong po ito sa mga anak nila. Ang problema kasi ngayon maraming mga bata ngayon ang nagmamayabang, nagmamayabang. So dapat ituro ang pagpapakumbaba. Okay? So yun po, ang taong mapakumbaba sa kabila ng mga pangyayari sa buhay tulad ng kalungkutan, malalampasan niya ito. The seven sorrows of the Blessed Virgin Mary, which are all based on Scripture. Tandaan po natin, ang lahat na yan ay nasa Bible. Okay? Remind us of the role of Mary in the salvation history. Kaya si Maria, she became, she cooperated at the same time, siya po ay nakiisa sa paghihirap ni Kristo. Yan po ang makikita natin. She became also participation in the salvation history. Pero nagtios po si Maria. Tandaan po natin yan. Nagtios si Maria. Pero kita man nagtitios, parang arugon ta si Maria. Pag nagtitios kita, rumdumunta perme ang Diyos. Yan. Kasi minsan, dito nararumduman ng Diyos Ang satoy ang ginigibo pag kita nagtitios, nagrereklamo sa nang reklamo. Kung nagpaparareklamo kita, walang mangyayari. Kaya dapat ganyan, sa pagpanahon kita nagtitios, lalo ngayon nagtitios ba, kadako lang mga pagtitios ko yan. Dahil sa mga katiwalian, kasamaan, nang iilan, hindi naman marami, mas marami pa rin ang gumagawa ng mabuti. Pero ang problema kasi ngayon, yung mga gumagawa ng mabuti ay hindi nila isinasabuti. Yung mga gumagawa ng masama, isinasabuti talaga nila. Hindi lang pala sinasabuti pa. Isinalandakan nila. Pinagmamalaki pa nila. Tingnan mo, nakilala tuloy. Pakilala pa siya na mayaman na ganito. Diyon, nakilala tuloy. Alam mo, ang kayabangan, yan po ang sanhi ng kalungkutan. Sanhi ng kahirapan. So, yun po mga tugang. Ulitin ko si Mama Mary, yung Seven Sorrows ay papel po ito kung saan si Maria nakibahagi sa gawain ng kaligtasan ni Kristo. Okay? Si Maria ay hindi po tagapagligtas, pero siya po ang ina ni Jesus na tagapagligtas. Kaya she can also be called the mother of the Savior. Okay? So, alam mo, the practice of praying the Seven Sorrows of Mary dates back to the 13th century. There has been a resurgence of this devotion due to the apparition of Our Lady of Kibeho that took place in 1980s in Rwanda. It was there that Our Lady urged people to pray the Seven Sorrows. So nagpailing giraray ang Mahal na Birhen. Kung titignan talaga natin, ang Mahal na Birhen palaging nagpapaalala. Ano ang pinapaalala? Magbalik loob tayo sa Diyos. Ano sabi ni Mama Mary noon sa kasalan sa Kana? Do whatever He tells you. Yan diba? Gawin ninyo ang sinasabi ni Jesus. Hindi naman si Maria nagsabing, oy, sumunod kayo sa akin. Hindi. Ang sinasabi ni Maria, sumunod kayo kay Jesus. Kasi si Maria, hindi po siya Diyosa. Siya po ay ina ni Jesus. So, doon mga tugang makikita natin ito. For example, the first sword, the first sorrow of Mary, the prophecy of Simeon.
At matatagpuan po yan sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 2, talata 34 hanggang 35, na kung saan ang sinabi ni Simeon pagkatapos ng mabindisyonan si Jesus, itong sinabi ni Simeon kay Mama Mary, "Behold, this child is set for the fall and for the resurrection of many in Israel, and for a sign which shall be contradicted." Tandaan mo ha? "And thy own soul a sword shall pierce, that out of many hearts thoughts may be revealed." Yan pang una. Yung pangalawa, the second sword of Mary, yung pong sinabi ko sa inyo mga tugang, matatagpuan naman yan sa Matthew chapter 11, verse 13 to 14. Na si Maria at si Jose, madaling araw pa, they arise and take the child and his mother and fly into Egypt, until there I shall tell thee, for it will come to pass that Herod will seek the child to destroy him. Gusto kasing patayin si Jesus ni Haring Herodes. Anyway, babalik na si Father Butch pagkatapos ka pag-inomdom. Ang oras ko niyan, 49 minutos makalipas ang alaw na ning hapon. The Diocese of Legazpi brings you One Voice Part 2. One Voice Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned Chef Jesse Senchoco, as we serve fine dining experience. Sana naman po yung mga kababayan natin sa Legazpi at sa mga kalapit bayan, huwag po kayong manghinayang sa itutulong ninyo. Huwag tayong titigil ng paggawa ng mabuti, lalong-lalo na kung para sa Diyos na pinagmulan ng lahat ng ine-enjoy natin sa buhay. Happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish. Be a benefactor. Support a seminarian. Lugod mapangyari asin maging mabunga, huli kan sa inong suporta, asin tabang kan sa tong mahal na Diyos. Salamat po. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng artrisin. Ang artrisin ay undenatured type 2 collagen at metosulfonol methane supplement na maaaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan, mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Kasama natin ang Diyos.
Okay, meron pa tayong 8 minutos bago mag-alas 2, mga tugang, sa tuya na pag-urulayan, ininganing dakulang kapistahan ni Mama Mary kung saan siya ay may pinagdaanan ng mga kalungkutan, ano? Na nalungkot siya nang sabihin ni Simeon, nalungkot siya nang nakita niya ang kanyang anak na dala-dala ang krus, nalungkot siya nang sila ay pumunta sa Ehipto. Dami mga pagtios ni Maria, pero alam mo, nalampasan ni Maria sa iyang mga pagtios, ang mga paghihirap na yan, dahil siya po'y nagtitiwala sa Diyos. Yan. Ang taong nagtutubod sa Diyos na dahil siya pababayaan, nakusog. Aro kaya ito ang mga tugang si mama ko, yung mama ko, nanay ko, kaya siya sa kuyang bayani din, hero ko siya. Mo kasi si mama kaya itong buhay pa, nakakaulit ko man yung sinasabi, alam mo Noy, dahil kita pababayaan ng Diyos. Yan, pero yan, kadakol siyang problema, kadakol na mga pero dahil agad, pinababayaan ng Diyos kasi nagtutubod. Kaya magtubod kita mga tugang sa Diyos. Na dahil kita pababayaan. Sabi nga ni, wala naman ibibigay sa atin ng Diyos na pagsubok na hindi natin malalampasan. Binigyan sa atin ng Diyos ang mga pagsubok na yan kasi malalampasan natin. Para bang estudyante, na bakit ka pinapa-exam na teacher? Hindi ibig sabihin ibagsak ka. Para malaman lang talaga kung ikaw natututo sa kanyang mga, mga itinuturo. Kasi pag, halimbawa, yung teacher, binabagsak ka, ibig sabihin, bumagsak ka, ibig sabihin, hindi ka natuto sa turo ni teacher. Yan. Ganun lang po mga tugang iyan. Yung mga pagsubok sa buhay, ay talagang pagsubok lang po iyan. Hindi naman talaga end all yan. Hindi na pag bumagsak ka, wala na, bagsak ka na sa... Alam mo, kahit bagsak ka sa eskwelahan, huwag ka lang po magbagsak sa buhay, okay ka. Mabagsak ka sa eskwela, pwede ka mag-repeat. Pag nabagsak ka sa buhay, wala ka na talagang repeat. Irreversible na yan. Kaya huwag kang babagsak sa buhay. Anong ibig kong sabihin na huwag babagsak sa buhay? Ang problema, huwag kang magpapakamatay. Huwag mong sasarilinin ang mga bagay-bagay na yan. Kung may problema tayo sa buhay, pwede kang pumunta sa guidance counselor o pwede mong tawagan si Father Butch. Father, may problema ako. Huwag ka lang tumawag sa akin. Father, kailangan ko ng pera. May problema ako. Hindi ka bibigyan ni Father Butch kasi wala naman si Father Butch sweldo. So yan, ang sweldo may binibigay namin yan dito sa kumbento. Kaya akala mo may sweldo si Father. May nagbigay. Usapan, ang DCBJ, may sweldo ako dito, nagbibigay sa akin. Binibigay ko po yan sa kumbento. Wala naman akong masasabi na sweldo. Kaya huwag kayong humingi sa akin ng pera kasi wala akong pera. Humingi kayo na, Father, i-pray mo ako. Sige, bless kayo, i-pray kita kaagad. Father, bendisyonan mo ako. Okay, Father, magmisa ka sa'yo. Sa amin, pwede, walang problema yan. Kasi ibibigay ko po yan. Ibibigay ko ang Diyos sa'yo. Pero hindi kita bibigyan ng pera. At ang Diyos kasi, hindi naman pera. Ibigay ko, sabi nga ni sa Pedro doon sa mga silver and gold I have none, but I have Jesus to give you. Yan, ibibigay ko kay Jesus yan. Ibibigay ko si Jesus sa inyo. Madali yan. Pero wag kayong humingi sa akin kasi wala naman talaga kayong wala naman tayong maibibigay diyan, So kaya nga ang ginawa ni Maria sa mga problemang 'yan, nagtiwala lang siya sa Diyos, ang tao naman kasi, tingnan mo, ako din nagtitiwala may kaipuan din ako ng pera kasi kunyari may bibilin ako. Meron din ako, Father, may mga lalapit sa akin, Father, nakakaawa ka naman, para kang pobre. Ito, sa mo na, pagbakal ka man lang ng sapatos, so, ang sapatos mo, girisi na. Ang damit mo, Father, girisi na, kawawa ka naman, bakal ka naman.
Ano? Yun, naawa sila. Father, magbakal ka naman ng pantalon. Ang pantalon mo, Father, hanging na. O yan, naawa sila. Kaya yun po yan. Kaya alam mo, ang Diyos magpapadala ng tao na tutulong sa iyo. Okay? So yun. Yan ang napakaganda. Kaya si Mama Mary, yan po ang talagang panlaban niya. Ano? Laban sa mga pagsubok sa buhay, mga pagtitiyo sa buhay, dahil siya nawalan tiwala sa Diyos. Tulad yan, di ba? Nang sinabi niya, dahil niya man naintindihan. You know, the first word of Mary in the Bible is, iyon nga sinabi, no? Of course, how can this be? Since I am a virgin. How? Well, at ang magandang sinabi ni Maria doon sa, meron siya 7 last words, ano? One of the 7 last words of Mary, yung let it be done to me according to your word. And the last word of Mary was, do whatever Jesus tells you. Anyway, inabot na naman tayo ng orasing pamamaaram, mag-aalas 2 na tabi. Abangan po ang susunod na programang Usapan Pamilya ni Tita, Tita, at the same time ni Bird, ang nagpapasalamat po ako sa ating technical. I think ang technical natin ngayon si June. June, ikaw ba ang technical natin dyan? Ngunyan na Lunes, iyo da, iyo. At the same time si sa IT production natin, walang iba kundi si Jerome Martinez. Sa Indo ka, boss, thank you very much. God bless you all. At alahanin natin, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kaya anumang paghihirap natin, umasa ka, magtiwala ka sa Diyos, malalampasan mo yan because God is with us. If God is with us, who can be against us? Bye-bye!